Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Dr. Aslia Lampadumado, ang inyong Muslim Marana Physician. As a continuation from our previous video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga maling akala sa paggamot ng hypertension or alta presyon or sa Maranao ay high blood. Bago ang lahat, reminder ko lang po ng hypertension ay isang chronic na sakit na nakukuha sa maraming dahilan. Pwede itong namamana, pwede sa edad, pero sa panahon ngayon, ang karaniwang dahilan ng hypertension ay dahil sa unhealthy lifestyle, pagiging mataba, walang exercise, paninigarilyo at pag-inom ng sobrang alak. Pero pwede pa rin itong maiwasan. At tandaan na ang hypertension ay karaniwang walang simptomas habang nagkakaroon ng maraming komplikasyon sa katawan natin. Kung kayo po ay may katanungan sa kung anong alam ninyo tungkol sa hypertension, pwede po kayong mag-comment, mag-private message, or direktang magpa-consult sa inyong doktor. Okay, simulan po natin. Unang maling akala. Doc, umiinom po ako ng gamot noon, pero tinigil ko na kasi normal na ang BP ko. O yung iba, sasabihin pa sa akin, Doc, magaling na ako sa hypertension. Mali po ito. Ang totoo, ang hypertension ay kadalasang panghabang buhay na sakit na kailangan ng pangmatagalang gamutan. Pag tinigil po natin ang pag-inom ng gamot, pwede rin pong tumaas ang blood pressure. Tandaan na kaya nagiging normal ang blood pressure natin ay dahil sa epekto ng gamot. May mga instances po na ang inyong doktor pwedeng itigil or gradually i-taper off ang inyong gamot pero with consideration sa status ng pasyente at hindi po kayo ang gagawa nun. Also, no cure ang hypertension, meaning with proper management, regular drug intake, pwede nating makontrol ang blood pressure natin. Okay, pangalawang maling akala. Doc, umiiwas na po ako sa mga pagkaing maalat or sobrang asin, kaya hindi ko na po kailangan uminom ng gamot. Mali po ito. Ang totoo, 75% ng salt consumption natin ay galing sa mga processed food, canned goods, and fast food. Kaya, pwede pa rin po tayo lumagpas sa ideal daily salt intake natin. Also, hindi lang po ito ang solusyon sa paggamot ng hypertension, kundi balanced diet, rich in fruits and vegetables, at low consumption of fats. Kaya ugaliin po natin alamin ang nutritional level ng mga kinakain natin, lalo na sa mga processed foods. Okay, pangatlong maling akala. Doc, hindi na po ako naninigarilyo or tinigil ko na po ang pag-inom ng alak kaya hindi na ako uminom ng mga gamot ko. Mali po ito. Ang totoo, although importante at may malaking significant effect ang pag-stop ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, hindi lang po ito ang solusyon. At tandaan na delikado po ang pag-stop ng gamot basta-basta dahil pwede po itong magdulot ng komplikasyon na tinatawag naming rebound hypertension na kadalasang simptomas nito ay palpitation, headache, blurry vision, stroke, or pagkamatay. Okay, pang-apat na maling akala. Doc, ang gamot ko po ay ahos or garlic and pineapple. At yung iba, ginawa pang habit ang madalas na paglagay ng garlic sa ilalim ng dila nila. Mali po ito. Ang totoo, although may mga benefits po ang garlic and pineapple, hindi po sila substitute sa paggamot ng hypertension. Isa pa, ang sobrang pagkain ng garlic at paglagay sa ilalim ng dila ay maaaring magdulot ng discomfort, irritation at some complications. At ang panglimang maling akala. Doc, umiinom na po ako ng gamot kaya hindi ko na kailangan mag-exercise. Mali po ito. Ang totoo, ang paggamot ng hypertension ay isang integrated approach. Balanced diet, medication, and balanced lifestyle. At kasama po dito ang regular na pag-exercise at pagbawas ng timbang kung kinakailangan. At pag-manage ng stress at saktong pahinga at tulog. At yun po ang top 5 na mga maling akala sa paggamot ng hypertension. Sana nakatulong ito sa atin, lalo na sa pamilya natin. Alamin ang tamang informasyon sa hypertension at ang paggamot nito. At tandaan na ang mga maling akala ay nakakabahala. Thank you very much and wassalam.